Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ha mga ka-action, may gusto lang po ako na i-share sa inyo about po ito sa mga nangyari naman sa West Philippine Sea sa ating sariling teritoryo mga ka-action. Na ito naman ay muli naman talagang sinasadya na yata ng China ang pagbangga ng ating barko na sana maghahatid ng mga relief goods doon sa barko nga po na kung saan nandun po ang ating mga militar na nakapang station ho doon. At ito po ay kinundi na ng iilan sa mga senador kagaya nila Grispo, Mig Zubiri, Jinggoy Estrada at Ejercito ho, at isa na po dito si Senadora Riza Pintuberos. Oo. Yung mga iba na hindi nag-ano ng pahayag, alam na po natin kung sino po ang kampihan nila. Diba? So ito nga po mga ka-action, no? Ito po ay panawagan ng mga senador na sana respetuhin ang international law. Oo. Pero alam ho natin na hindi ho yang kaya gawin ng mga China. Oo, dahil yan po sila ay talagang mahilig mambastos or mambule. So para lubos po natin maunawaan mga ka-action, mga kakampeng, panoorin na po natin ang nasabing video. Kinundi na ng mga senador at ng ilang bansa ang panibagong paghaharas ng China sa Philippine Coast Guard. Panawagan nila irespeto ang international law. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Nagkaisa ang mga senador sa pagkondena sa China sa panibagong harassment nito laban sa Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Ang mensahe ni Senator Risa Ontiveros, China, tama na. Sabi pa ni Ontiveros, ang nangyaring banggaan kahapon sa Ayungin Shoal ay malinaw na kasalanan ng China Coast Guard. Malinaw din daw na walang karapatan ng China na itaboy ang Philippine Coast Guard. Dapat din daw managot ang China dahil sa pananadya, pambabanta at pangaalipusta sa ating mga tropa. Sabi naman ni Senator J.V. Ejercito, sumusobra na ang China sa pambabasto sa Pilipinas. Anya, ang padalos-dalos na aksyon ng China Coast Guard ay malinaw na pambubuli na dapat palagan ng ating gobyerno at maging ng international community. Nanawagan naman si Senate President Mig Zubiri sa China Coast Guard na irespeto ang buhay ng mga Pilipino at sumunod sa mga alituntunin ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa iba pang international law na nagsisiguro sa ligtas sa paglalayag. Dapat din daw kilalanin ang kalayaan ng mga Pilipino na maglayag lalo na sa loob ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Tinawag naman ni Senators Jinggoy Estrada at Crispo na banta sa regional security ang ginawa ng China. Tanong din ng ilang senador, sapat na ba ang diplomatic protest sa mga pagkakataong may pangahamon ang China sa ating mga sasakyang pandagat? Panahon na raw para araling maigi ng mga kinauukulan kung ano ang susunod na hakbang para mas maprotektahan ng maigi ang mga Pilipinong naglalayag sa West Philippine Sea. Kinundi na rin ng US State Department ang China Coast Guard. Anila, maaring magamit ang Mutual Defense Treaty o MDT sa pagitan ng Pilipinas at US sa mga pag-atake sa armed forces at maging sa mga vessel at aircraft ng Philippine Coast Guard saan mang panig ng South China Sea. Kinundi na rin ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang aksyon ng China. Maging si Japanese Ambassador Kazuhiko Kushikawa na babahala sa inasal ng China. Kaisa rin daw ng Japan ang Pilipinas sa pagrespeto sa Maritime Order na base sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Para naman sa European Union Ambassador, delikado at nakakabahala ang mga paulit-ulit na insidente sa dagat. Nagpahayag na rin ng suporta para sa Pilipinas ang France, Canada at Australia. Tiyempo ang pagkundina ng Senado sa pagdinig sa panukalang magtatakda ng maritime zones ng Pilipinas. This will be our domestic version of an international agreement. And these are the laws of the coastal state. And therefore, all flag states with vessels flying, for example, our maritime waters, would have also a duty to comply with the laws enacted by the coastal state, like the Philippines.
Sabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na mapapalakas ang maritime jurisdiction natin kung maipasa ang naturang panukala. Pero hindi niya isilasantabi ang posibilidad na baliwalain ito ng ilan. Of course, that's a belief that we would like to carry on. But obviously, there are some states who would choose not to respect the provisions of the international law, particularly the UNCLOS. Nagbabalita mula. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napakinggan na po natin at nakita na po natin. Oo. Ang sabi ni Mig Zubiri, respetuhin ang international law. Napakaganda ho na salita. Ngunit, hindi po ito pinapakinggan ng mga Chinese. Kahit may international law, wala silang pakialam. Ang gusto nila, bulihin na bulihin ho tayo. Tama naman po, dapat gumawa na po ng action ang gobyerno para naman po matigil na ang pambubuli o pambabastos ng mga Chinese Coast Guard na yan dyan sa mismo natin teritoryo. Oo. At ito naman ho, si Mr. President Bongbong Marcos, nagpatawag ng command meeting. Oo. Para sa issue na yan, para pag-usapan. Lagi na lang ho tayo laging pag-usapan. Pero nandyan naman, nakita nyo naman o narinig nyo naman na handa naman tumulong o suportahan na ng malalaking bansa kagaya ng France, Australia, ha? Nandyan ho sila. Maraming salamat po sa inyo. Ay, sorry. Maraming salamat po sa inyo, ha? At hindi nyo kami pinapabayaan. Oo. Huwag naman sana na masurpresa tayo. Baka mamaya dumating ang araw o panahon na susurpresahin tayo ng China kagaya ng nangyari sa Israel. Huwag naman ho sana kasi kawawa naman po ang mga bata. Oo. Buti lang sa atin, matatanda na tayo, malawak na ang ano natin dito sa mundo, no? Kaya sana pagdasal lang ho natin na wag sana mangyari ang nangyari sa Israel dito sa ating bansang Pilipinas. Pero gaya ng sabi ko, nakamonitor po sa atin siguro lagi ang US. Oo, nakamonitor 'yan. Magpapalipad pa lang sila, nakabantay na ang US. Oo, kaya maraming salamat sa mga bansa na nandyan na malalaki na handa tayong ipagtanggol o tulungan sa oras ng kagipitan. So napansin nyo mga ka-action, may nabalitaan ba kayo na nagbigay ng pahayag si Robin Padilla? Si Senador Robin Padilla? Kilalang kilala yan, na maka-China yan. Diba? Oh, si Vice President Sara Duterte, mukhang wala yatang dito, tahimik. Oh. Si Mr. President Bongbong Marcos nagpatawag na ng command meeting. Pero ang kanyang vice, wala. Wala naman siyang pahayag dito tungkol dito. Eh, alam nyo naman, maka-China yung papa, maka-China si father. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping nog, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening everyone.